Bakit galit na galit ang karamihan po sa mga DDS o mga die-hard Duterte supporters kay Mayor Vico? Sinasabi nga po nila na si Mayor Vico daw po ay tumitiklop na o may parang pinapanikan. Kasi nga po, sabi po kasi ng isang congressman na from Cavite, I don't remember his name, na dapat po imbestigahan ang House Speaker of the House. Pero ayon po sa mga DDS, si Mayor Vico daw po ay nakafocus lamang kay Ma'am Sara Diskaya at hindi po kay Speaker of the House at sa iba pang mga sangkot na mga politiko. Sabi po nila baka daw po pinapaboran ni Mayor Vico ang Speaker of the House dahil malapit na kaibigan daw ito ng kanyang tito o kaya naman kaalyado. So ngayon, panoorin po natin ng isang video po ng isang DDS supporters po na binabanatan si Mayor Vico dahil sa hindi niya pagpuna kay Speaker of the House Martin Romualdez. So panoorin po muna natin bago po tayo magsalita. Congressman na to, 26 years old pa lang pero palaban. O di ba? Ang dapat daw imbestigahan, sabi niya, sa flood control scandal, walang iba kundi yung speaker nila. Ganyan ang totoong matapang palaban, hindi yung tapang-tapangan lang. Puta, ito walang bukang bibig eh. Etong si Vico Soto, walang ibang bukang bibig kundi Diskaya. Tinalo niya na yan sa halalan ha. Teka. Okay, so yeah. Sangayon po tayo na matapang nga po talaga itong congressman na si Kiko Barzaga kasi siya po ay congressman, 'di ba? Tapos siya po mismo nagsabi na dapat imbestigahan si Martin Romualdez, ang Speaker of the House. Alam naman po natin kung gaano kalawak ang kapangyarihan po ng Speaker of the House. Maaari po siyang maging presidente, no? Nang hindi na po dumadaan sa eleksyon, sa botohan kapag may nangyaring masama sa hypothetical sa ating Pangulo, sa pangalawang Pangulo, maaari po siyang pumalit. So, malawak po talaga ang saklaw ng Speaker of the House. And paano ka makakapag-move on sa isang tao kung paulit-ulit kang ginagago nito? Kung paulit-ulit kang ginagawa ng masama? Okay, kung babalikan po kasi natin ang kasaysayan, no, kung ikaw po ay taga-Pasig, alam mo yung mga kabalustugan pong ginagawa ng mga Diskaya. Mula po sa hindi pagsunod sa batas, mula po sa hindi pagbabayad, mula po sa hindi pagsunod sa pagkuha ng permit sa mga proyekto nila. Tapos may mga report pa na hindi po sila nagbabayad ng tamang buwis. May mga report din na sila po ay may malaking utang sa lungsod ng Pasig at sila pong pinaparinggan daw ni Mayor Vico na meron pong malaking utang sa Pasig na hahabulin po ni Mayor Vico. Kahit po kasi na natalo na ang mga Diskaya, patuloy pa rin po kasi mga ginagawa nilang hindi maganda, hindi lamang po sa Pasig kung hindi maging sa buong bansa. Napakarami po kasing proyekto ng mga Diskaya na karamihan ay mga substandard materials, mga ghost project at meron din po mga ghost project po sa Pasig na ang mga Diskaya din po ang nagmamanage o sila po ang may hawak ng proyekto. So maiintindihan mo po kung bakit, 'di ba? Kung ganun na lamang kalaki yung galit ni Mayor Vico sa mga Diskaya dahil hindi na po kasi tama. Pang-aabuso po nila sa mga mamamayan po ng Pasig tapos ngayon sa buong bansa pala. Hindi mo maintindihan bakit puro doon ka sa contractor na nagpo-focus. 'Di ba? Mag-focus ka kung sino ugat at sino yung punot ulo ng korupsyon sa Pilipinas. Pinag-uusapan po kasi natin dito, hindi lamang po problema ng Pasig, kung hindi maging problema ng buong bansa. Bakit mo iaasa kay Mayor Vico ang responsibilidad po dapat ng mas nakakataas sa kanya? 'Di ba? Bakit? Pag sinabi po ba ni Mayor Vico na imbestigahan natin ng Speaker of the House, ano magagawa po ni Mayor Vico? May imbestigahan ba? Wala pong kapangyarihan si Mayor Vico. Dapat po magsagawa niya na yung Pangulo mismo dahil pinsan niya yun, siya po ang dapat mag-atas na imbestigahan ng Speaker of the House, ang Senado at ang mga kapwa niya congressman tungkol dyan. Yes, maaari pong sangkot si Martin Romualdez, ang Speaker of the House, sa korupsyon na ito. Pero ito po ay hindi dapat natin inaasa kay Mayor Vico dahil meron pong problema ang Pasig na dapat po niyang unahin. At yun nga po ay ang mga Diskaya, ang mga hindi po ginagawang maganda ng mga Diskaya sa aming lungsod magmula pa dati hanggang sa ngayon. May problema po ang lungsod niya. Unahin niya pa ba na atakihin si Martin Romualdez, ang Speaker of the House, kaysa po sa unahin ang problema ng kanyang lungsod? 'Di ba? Si Congressman Kiko Barzaga po, yes, naiintindihan po natin, congressman po siya. Syempre, karapatan niya po 'yun, responsibilidad niya po 'yun na atakihin ng kanilang Speaker of the House kasi andyan ka po bahay mo po 'yan. Diyan ka po nakatira Responsibilidad niya po 'yan bilang congressman po. 'Di ba? Kasi nga po sa kanya po nakaatas 'yan, sa kanilang mga congressman po nakaatas 'yan. Kapag merong korupsyon sa kanilang tahanan, then sila po ang dapat na magtulungan para puksain 'yan. Andiyan naman po ang Senado. Andiyan din po ang ating Pangulo.
Sila po ang dapat nangunguna dyan. Sila po ang dapat na manguna dyan na imbestigahan ng Speaker of the House kung sangkot po sa matinding anomalya ng korupsyon sa flood control project. Kaya hindi ko po maintindihan bakit galit na galit sila kay Mayor Vico. Tahimik daw si Mayor Vico kay Speaker of the House. May sariling problema po ang aming lungsod. May sariling problema po. Diba, si Mayor Vico na dapat po niyang unahin at yun nga ay ang matinding korupsyon ng mga diskaya, hindi lamang po sa mga proyekto ng flood control project o hindi maging sa lungsod ng Pasig at yun po ang kanyang inuuna. 'Di ba? Responsibilidad po ni Mayor Vico ang lungsod ng Pasig. Yun po ang dapat niyang inuuna. Kaya yun nga po yung ginagawa niya. Isa pa, andyan na po si Mayor Magalong. Si Mayor Magalong po mismo ang nag-expose sa mga congressman. Si Mayor Vico naman ang nag-expose sa mga construction company na pagmamayari pala ng mga diskaya na napakalaki pala ng budget na nakuha pero walang mga nagawa, walang mga tinapos at merong maraming problema. So yes, sang-ayon po ako. Sang-ayon po ako na dapat imbestigahan din po si Speaker of the House Martin Romualdez kasi alam niyo po kung bakit. Napakalaki po ng kapangyarihan ng Speaker of the House. 'Di ba? Siya po ang may kakayahan na maglagay ng insertions o budget allocations. Siya po ang may kakayahang maglagay ng pondo sa mga distrito po ng mga congressman. Kaya niya po na iipit o hindi bigyan ng pondo yung proyekto na yon. Kaya nga po, sa politika, sa Kongreso, meron po tayong tinatawag na political survival kung saan ang mga congressman ay dumidikit po sa Speaker of the House. Para ano? Para makakuha po sila ng pondo. So kung halimbawa po ang Speaker of the House ay corrupt at siyang nangunguna sa mga kickback, wala pong magagawa yung mga congressman kundi sumunod. Kasi nga po, pag hindi sila sumunod, sila po ang kawawa. Tatanggalan po sila ng budget. Kaya nga po meron po tayong tinatawag na systematic culture kickback kung saan sa flood control project po madaling kumuha ng kickback kasi nga po mahirap i-check, 'di ba? Hindi mahirap i-check yung quality ng materyales, yung sa mga ginagamit pong materyales doon, mahirap pong i-check. Tapos madali po ditong mag-cost cutting. So overpriced yung mga presyo, syempre mataas yung kickback. Diba? Isa pa, regular po kasi na taon-taon ay meron pong proyekto sa flood control kaya hindi po sila mahirapan na kumuha ng kickback. So, yes, sang-ayon po tayo. So again, definitely true, sang-ayon po tayo na dapat pong imbestigahan ang Speaker of the House dahil unang-una, siya pong may pinakamalaking kapangyarihan at nakaatas po sa kanya yung mga responsibilidad. Kung meron pong mga nagaganap na kickback system sa mga congressman, then siya po ang dapat na may alam dyan. Alam niya po yan. Sigurado po tayo, alam niya po yan. So, ayun mga kaparing, pinaliwanag ko lamang po, no, para po sa akin, labas na po si Mayor Vico sa usapin na yan. 'Di ba? Kasi meron po siyang sariling responsibilidad na ginagawa. 'Di ba? Kasi kahit naman sabihin po ni Mayor Vico na imbestigahan natin yung Speaker of the House, ano po magagawa niya bilang isang mayor? Wala naman po siya sa Kongreso. Hindi naman po niya malalaman yung mga kalakaran sa Kongreso. Maari pa ang congressman na ang aming congressman na si Romulo po, maaaring alam niya yan, no? Maaaring nakikita niya yan. Again, hindi pa naman po ako sigurado kasi wala pa naman pong malinaw na ebidensya kung sangkot po talaga si Romulo. Pero sigurado po tayo, kung meron mang nagaganap na kabalastugan sa Kongreso, yung mga congressman po nakakaalam at hindi pong mga mayors. Ang mga mayor po ay may sarili-sarili pong mga responsibilidad sa kanilang mga syudad na dapat pong inuuna. So yes, sangayon po ako kay Kuya. Sangayon po ako sa kanya na dapat pong imbestigahan yung Speaker of the House pero hindi ko lang po medyo hindi lamang po ako sumasang-ayon sa mga sinasabi niya kay Mayor Vico. At marami po kasi mga DDS ang kagad pong binabash si Mayor Vico dahil sa hindi lamang po niya pagsasalita tungkol po kay Speaker of the House. Politiko lang yan. Putang ina. Di ba? Bakit ba masyado kayong iwas na iwas kay Speaker? Kasi katropa ng tito niya, di ba? Putang ina. O baka naman, Baka naman merong deal. Ang nakikita ko dito talaga, merong deal tong mga Soto na to. O kung sino man ang grupo nila dito sa mga Romualdez. Di ba? Gustong baguhin yung batas. Gustong ibaba yung age requirement sa 35. O, yung tatakbong presidente. O siguro, napupusuhan ng grupo ni Tambalos Dos at ni BBM, etong si Vico Soto. Kasi nga wala silang pantapat kay Sara Duterte hanggang ngayon. So naghahanap sila ng mga bata, desperado na sila kaya gusto baguhin yung batas, ang putang ina. Malamang yan ang rason kaya eto, walang ibang bukang bibig to kundi diskaya. Yes, si Vico Soto po, si Mayor Vico po, ang pinakamabigat na makakalaban ni Sara Duterte. Mabigat din naman pong kalaban si Leni Robredo. Si Mayor Leni Robredo. Kaya nga po sinasabi ko na ang pinakamabigat po talaga maglalaban kung sakali ay si Mayor Leni Robredo at Sara Duterte.
Pero kapag sinama mo pa si Mayor Vico Soto, aba ibang usapan na po yan. Maraming mga kabataan na po ang nakakaalam kung anong klase po ang aming mayor. Kaya posible po kasi na matalo ni Mayor Vico Soto si Sara Duterte kung sakaling magtapat po sila sa 2028. Sa ganda ba naman ang pinapakita ni Mayor Vico sa aming lungsod? Sa ganda ba naman ng kanyang pamamalakad? Wala pong imposible. Posible po na mangyari yon. At kung sakali man na maibaba ang age requirement sa pagkapangulo, then malaking advantage po yun para po sa amin dahil hindi lamang po sa Pasig City pwedeng maglingkod si Mayor Vico kung hindi maging sa buong bansa. 'Di ba? Kasi nga naman, kung kahit po hindi pa 40 years old si Mayor Vico, napaka-qualified na po ni Mayor Vico. Sobra overqualified na nga po eh. 'Di ba? Gusto niya lang ituro puro contractor lang. Oh, 'di ba? Pinoprotektahan malamang ng mga animal na to si Tambaluslos. Dahil alam mo na. Okay, yun nga po ang sinasabi ng mga DDS. Pinoprotektahan daw po ni Mayor Vico si Martin Romualdez, ang Speaker of the House. Bakit nyo binabanatan si Mayor Vico? Dahil lamang sa binabanatan niya mga diskaya. Again, sangayon po ako na dapat pong imbestigahan ang Speaker of the House. Sangayon po ako dun. Sangayon po ako na dapat pong imbestigahan ng Speaker of the House dahil pinaliwanag ko na po kanina, malaki po ang pananagutan ng Speaker of the House at siya po ang may pinakamalaking kapangyarihan dyan sa Kongreso. Diba? Kapag meron po mga naganap na kickback, siya po ang may pinakapangunahing kapangyarihan para mangyari yan. Alam niya po yan at siya po dapat na imbestigahan kasama ng mga congressman, mga contractors at mga taga DPWH officials at mga district engineers. Sila po dapat imbestigahan. No? Kasama po yung Speaker of the House at lahat ng mga sangkot. Bakit nyo binabanatan si Mayor Vico? Mayor lamang po siya. 'Di ba? Local government lamang po si Mayor Vico. Kahit po sabihin ni Mayor Vico, sige, imbestigahan natin ang Speaker of the House. May mangyayari po ba? May iimbestigahan ba ang Speaker of the House? Gayong nasa Senado po yan at nasa Pangulo po yan at syempre nasa mga kapwa po nila congressman. Kasi kahit ano pa man pong sabihin ni Mayor Vico, wala rin naman pong mangyayari. Si Mayor Vico po kasi, again, sabi ko nga po kanina, focus po siya sa problema po ng aming lungsod. 'Di ba? Local po ang pinoproblema ni Mayor Vico. Focus po siya dito kasi dito po nasa lungsod niya nga po ang problema. Siya nga po ay nakafocus sa aming lungsod. Kasi nga po mga diskaya, marami na pong ginawang hindi tama sa aming lungsod. Kasama na nga po doon yung issue po sa permit at marami pa pong iba. Tapos ngayon, lumalabas pa na maraming kumpanya, mga diskaya na may hawak din ng napakalaking mga pondo at proyekto na karamihan po ay hindi mga natapos, mga tipid sa materyales, mga overpriced. So, dapat pong imbestigahan lahat. Again, sa pangatlo pong pagkakataon, bago po tayo magtapos, sangayon 100%, sangayon po ako sa kanya na dapat pong imbestigahan ng Speaker of the House. Kasi maging ako, ay duda po talaga ako sa Speaker of the House. Kasi nga po, malaki ang kapangyarihan niyan. So, imposible pong wala po siyang alam sa mga ginagawa ng mga congressman. Kung ano-ano mga salita na binabato nyo kay Mayor Vico dahil lamang sa tahimik siya. Dahil lamang sa hindi siya nagsasalita tungkol sa Speaker of the House. Yun lamang po ang hindi ako sangayon sa mga ginagawa po nila sa aming Mayor Vico Soto. Kasi again, mayor po siya. Responsibilidad niya po ang aming lungsod. Kahit pa magsalita siya, wala din naman pong mangyayari kung wala pong gagawin ng Senado o ang Pangulo. Sila po ang nakatoka dyan. Responsibilidad po nila yan na dapat pong imbestigahan nila. Pero si Mayor Vico nakafocus lamang po sa problema ng aming lungsod dahil ang mga diskaya po ay taga-Pasig at marami na po silang ginagawang hindi tama sa lungsod ng Pasig. So yun lamang po mga kapareng, wag po sana kayong magagalit sa akin. Nirerespeto ko po at kinagalang ko ang pahayag po ng mga DDS laban po sa Speaker of the House kasi maging ako ay yun din po ang nararamdaman ko. Pareho po tayo. Pero pagdating po sa aming Mayor Vico Soto, medyo hindi po tayo magkakapareho kasi ipagtatanggol po namin ang aming mayor. Gaya po ng pagtatanggol ninyo sa mga Duterte na sinusuportahan nyo. At ganoon din po ako sa mayor namin. Si Mayor Vico Soto dahil siya po ang sinusuportahan namin at siya po ang mayor ng aming lungsod. So magkakaiba man po tayo ng pananaw po tungkol kay Mayor Vico pero iisa po tayo ng pananaw na dapat pong imbestigahan ang Speaker of the House at lahat po ng mga kasangkot dito. Yun lamang po.